Hello and welcome sa Dear Amihan Stories. Tara at pakinggan natin ang istorya ng isa nating kababayan na isang OFW. Ako si Celine, hindi ko tunay na pangalan. 35 taong gulang, pero naloloko pa rin. Akala ko talaga ay matanda na ako. Hindi na madaling lokohin, pero hindi pala. Isa pa rin pala akong malaking utu-uto. Nasa New Jersey ako ngayon. Matagal na rin akong OFW. Nagka-green card ako at kalaunan, nabigyan ng pagkakataon na maging citizen dito. Malaking sakripisyo ang ginawa ko para maging isang US citizen. Mahigit isang dekada ko na rin hindi nakikita ang pamilya ko sa Pilipinas. Hindi ako nagdonobyo kasi ang focus ko ay ang makapagpadala sa Pilipinas at maging isang US citizen para makuha ko ng mga magulang ko at nakababata kong kapatid. Pero feeling ko ayaw nilang sumunod sa akin dito. Masaya sila ron kahit wala ako, na minsan ikinasasama ng loob ko. Madalas ni ha ni ho, wala man lang ako matanggap mula sa kanila. Nasa malungkot akong punto ng buhay ko nang makilala ko si Joseph. Hindi niya rin ito totoong pangalan. 34th birthday ko yon, at tulad ng dati, nag-isa ako. Ang masakit lang, wala man lang sa pamilya ko sa Pinas ang nakaalala. Hindi naman ako nag-e-expect ng regalo. Alam ko namang hindi sila magpapadala kahit sulat man lang. Ang sa akin lang, batiin lang sana ako ay masaya na ako. Pero hanggang sa matatapos na lang ang araw, wala man lang tumawag sa akin para bumati at mangumusta. Nag-day off pa naman ako ng araw na yun sa ospital na pinagtatrabahuhan ko. Kasi akala ko, may mag-video call man lang sa akin na kapamilya ko. Pero yun, nga. Nag-expect na naman ako, kaya sa huli, ay ako lang din ang nasaktan. Namuti lang ang mata ko sa kahihintay. Tapos ay makikita kong nasa hotel mall pala sila. Namimili ng mga gamit ng bunso namin at kailangan daw ng bagong damit at sapatos para sa graduation. Sa totoo lang, ayokong manumbat sa kanila. Sinusuportahan ko sila kasi gusto ko. Masaya ako kapag masaya sila. Pero sana man lang ay maisip din nilang paminsan-minsan, kailangan ko sila. Hindi naman ako naghahangad ng material na bagay. Appreciation lang ay masaya na ako. Kahit nga salitang kumusta lang mula sa kanila ay malaking bagay na sa akin. Sobrang lungkot dito sa New Jersey. Tapos mag-isa pa ako. Sana man lang ay maisip nila yon. Hindi yung puro mga kailangan lang nila ang bukang bibig nila. Paano naman ang mga kailangan ko? Dahil malungkot nga ako at hindi ko man lang na-blow ang cake na binili ko para sa sarili ko, ay lumabas na lamang ako para uminom. Hindi kalayuan sa aking apartment ay may tahimik na bar na palagi kong pinupuntahan kapag down na down ako. O kung hindi naman, ay gusto ko lang mag-isip. Nasa malalim akong pag-iisip nang biglang may nagsalita sa tabi ko. "Are you okay, miss?" Tanong sa akin ng isang lalaking bigla na lang tumabi sa akin sa bar counter. Tinitigan ko ang lalaki. Hindi ko siya kilala. Hindi rin ako mahilig makipagkilala. Pero dahil birthday ko naman at gwapo naman ang lalaking nasa harap ko, ay sinagot ko siya. "Yeah, I'm okay." Sabi ko saka ngumiti ng matipid. "Are you alone? Do you mind some company?" Tanong pa ulit ng lalaki sa akin. "The bar counter is not mine." Pabirong sagot ko pa. Natawa ang lalaki bago naupo sa high stool sa tabi niya. "I'm Joseph, by the way." Pagpapakilala ng lalaki sa akin. "Celine." Sabi ko naman saka ako nakipagkamay sa kanya. "Are you from here?" Tanong sa akin ni Joseph. "Yeah. I live nearby." Sagot ko ulit. "How about you?"
I just bought a house nearby too. Why are you alone, Celine? Tanong niya ulit sa akin nang hindi na ako nag-react sa huling sinabi niya. I'm always alone. Wala sa sariling sagot ko, sabay lagok ko ng alak. Why? My family's in the Philippines. Sagot ko. Hindi ko rin alam kung bakit ako nagkukwento sa kanya. Ang alam ko lang, kailangan ko ng kausap ng mga sandaling yun. Oh, you're a Filipino. Ani Joseph. Parang nagulat pa ito. I really thought you're a Korean. Dagdag pa nito, saka natawa. Natawa na rin ako. Marami nang nakapagsabi na mukha akong Korean o Chinese dahil sa mga singkit kong mata at maputing kompleksyon. May Chinese blood ang papa ko pero malayo na. Ganoon pa man ay malakas yata ang dugong yun. Dahil kaming tatlong magkakapatid ay puro singkit. May kuya ako pero may asawa na siya, kaya hindi ko na siya magawang ipetisyon. I hear that a lot. Sabi ko na lang sa kanya. Magaan kausap si Joseph. Pakiramdam ko ay nag-click talaga kami, kahit yun pa lang ang unang pagkakataon na nakita kami. So, how old are you? Tanong niya pa sa akin sa kalagitnaan ng kwentuhan namin. 34 today. Sagot ko naman. Iniwasan ko magtunog bitter kahit bitter naman talaga ako nung gabing yun. Oh, happy birthday dear. Ngiting-ngiting bati niya sa akin. Buti pang isang estranghero. Warm ang naging greeting sa akin. Bigla ko tuloy naisip na paano kung si Joseph ang regalo ni Lord sa akin sa birthday ko? Nagtatampo ako kasi walang pamilyang nakaalala sa birthday ko. Hindi kaya si Joseph na ang gagawa niyon para sa akin taon-taon? Parang pampalubag loob ba? Pero oo na. Presumera na. Bakit ba? Birthday ko naman. Hindi naman siguro masamang mag-wish. Yun kasi ang wish ko talaga. Ang magkaroon ng kahit isang taong makakaalala ng mga bagay na importante sa akin. Tapos dumating si Joseph. Hindi pa ba sign yun? Nang gabing yun, hindi ko man nablow ang candle sa cake ko. May iba naman akong nablow. Bahala na kayong mag-isip kung ano yun. Kinaumagahan, sobrang lakas ng hangover ko. Akala ko nga hindi ako makakapasok sa ospital. Hindi ko kasi alam kung ilang alak na inom ko. Ang alam ko lang, may nadiligan ng nagdaang gabi. At may isang taong tulad ko na naibsan ng kalungkutan. Kinaumagahan, napabalikwas ako sa higaan. Naisip ko agad na mukhang hindi magkakatotoo ang wish ko. Huminga ako ng malalim at dumiretso sa kusina. Uminom muna ako ng malamig na tubig para mahimasmasan. Ilang oras na lang ay duty ko na sa ospital. Pero ang nasa isip ko pa rin ay ang numero ni Joseph na hindi ko man lang tinanong kahit na buong gabi kaming magkasama. Nakaramdam tuloy ako ng panghihinayang. Ang alam ko lang ay ang kanyang buong pangalan at kung ilang taon na siya. He was 43. Medyo malaking age gap namin pero wala akong pakialam. Mukha naman kaming magkaedad lang. Bukod doon, napaka-sexy niya pa. Uminit ang mga pisngi ko nang maalala ko kung ano ang nangyari sa pagitan namin ng nagdaang gabi. Shucks! One night stand. Inis na sabi ko sa sarili. Pero hindi ako papayag na ganoon lang yun. Pero, paano ba? Saan ba ako magsisimula? Lumipas ang ilang araw na hindi ko talaga mahanap si Joseph. Halos gabi-gabi, pagkatapos ng duty ko sa ospital, dumadaan ako sa bar kung saan kami unang nagkita. Nagbabaka sakali na naroon ulit si Joseph. Pero palagi akong bigo. Baka hindi kami meant to be. Nakakahinayang lang dahil akala ko siya na si Mr. Right. Kasi everything felt right when I was with him. Ano raw? But kidding aside,
I miss him. Ipinaramdam kasi ni Joseph sa akin kung paano maging espesyal kahit isang gabi lang. Sa mahigit isang dekada, hindi ko pa naramdaman na espesyal ako sa mga taong mahal ko. Maliban na lang kapag ibinibigay ko ang mga kailangan at gusto nila. Kapag wala akong maibigay, wala silang pakialam sa akin. Ni wala silang pakialam kung humihinga pa ba ako rito sa New Jersey. Pero dahil mukhang hindi pa rin si Joseph ang dawan ko, kailangan ko na lang ulit mag-focus sa trabaho. Hindi na ako nakakapag-overtime dahil sa kakapabalik-balik ko sa bar. Hindi tuloy madadagdagan ng ipon ko. Nag-iipon kasi ako ng pambili ng bahay dahil nga gusto kong ipetisyon ng mga magulang ko. At kung kailan naman tinanggap ko ng hindi ko na makikitang muli si Joseph, ay muli namang pinagtagpo ang landas namin. Siguro ay ganoon nga talaga. Kapag hindi mo hinahanap, kusang magpapakita. Isang araw ay naging pasyente sa ospital na pinagtatrabahuhan ko si Joseph. Itinakbo siya sa ospital dahil sa isang minor car accident. Galos lang naman ang tinamo niya. Mabuti na lang talaga at sa emergency room ako naka-duty ng gabing yun. Celine, gulat na sabi ni Joseph nang makilala ako. Oh, Joseph, I thought you forgot me already. Sabi ko sa kanya. Kunwari ay nagtatampo ako, pero ang totoo ay parang tinatambol na ang puso ko sa samot-saring emosyon. Saya, excitement, kaba, lahat na. How can I forget you? Tanong naman niya sa akin na tumuno talaga hindi lang sa puso ko, kundi sa buong pagkatao ko. I really felt stupid not asking for your number that night. And when I woke up, you're not in our hotel room anymore. Nanlaki ang mga mata ko at tinakpan ko ang bibig ni Joseph. Mae-eskandalo ang makakarinig sa aming dalawa. Be quiet. Nakakaintinding ngumiti si Joseph. I'm sorry. I'm so out of it. I forgot to ask your number too. Bulong ko sa kanya saka nagpanggap na nililinis ko ang mga sugat niya kahit nakailang linis na ako ron. I've tried looking on Facebook but then I remembered I don't know your last name. Natatawang sabi na naman ni Joseph. Para bang hindi ito na aksidente ng oras na yon. Natawa na rin ako sa kanya. I've tried looking for you on Facebook but there are a lot of people with the same name as yours. Sabi ko naman. Natawa na naman si Joseph. And I'm using my baby picture as my default photo. Nagkatawanan kaming dalawa. Masaya ako. Masaya ang puso ko. Ngayon lang ako nakadama ng ganoon para sa isang tao. Hindi ko nga alam na capable akong makaramdam ng ganoon. I guess we're meant to see each other again. Sabi niya pa sa akin. You think so? Tinanong ni Joseph kung anong oras matatapos ang duty ko at hihintayin daw niya ako. Mabuti na lang at hindi busy sa ospital ng gabing yun, kaya nakapag-early out ako. Nakikisama ang langit sa kagustuhan kong magka-love life. Muli ay nagtungo kami ni Joseph sa bar kung saan kami unang nakita. Habang hindi pa kami lasing, ay nagpalitan na kami ng number. This time, kailangan ay wala na akong paghihinayangan. Sa pagkakataong yon ay hindi ako masyadong uminom. Mas gusto kong mag-focus sa kwentuhan namin. Gusto ko pa siyang mas makilala. How are you feeling now? Are you sure that's only a minor accident? Tanong ko sa kanya. Yeah, I'm okay. Don't worry about me. I'm actually more worried about my car than my wounds. Pabirong sabi niya pa sa akin. Ang kotse raw nito ay nasa pagawaan, kaya magta-taxi na lang ito pa uwi. You should always be careful. Bilin ko sa kanya. I am, but if the other drivers are not, I won't have the control in the situation. Tumango ako dahil may punto naman to.
Iniba ko na lang ang usapan. What's your job? I always forget to ask you. I'm a bank manager. Oh, that's why you look smart. Biro ko kay Joseph na tinawanan lang nito. Napansin kong hindi mahirap pasayahin ng lalaki. Kaunting biro ko lang sa kanya at tumatawa agad siya. Bukod pa roon, ay palagi siyang nakatingin sa mga mata ko o sa mukha ko kapag may sinasabi ako. Ipinaparamdam niya sa akin na interesado siya sa mga sinasabi ko. Nang gabing yon ay inihatid ako ni Joseph sa apartment ko. Late na pero ayaw ko pa siyang umalis, kaya niyaya ko siyang magkape sa balkonahe. Pumayag naman siya. You have a nice place, sabi pa ni Joseph habang nagkakape kami. Thanks. I might forget to ask you this so I will ask now. Sabi ko kay Joseph maya-maya. Sa totoo lang ay natatakot akong itanong yun, pero mabuti na ang malinaw. Are you single? Ngumiti si Joseph at tumango. Yes, my marriage was divorced a few years ago. Oh, tanging komento ko. Why, are you disappointed? Seryosong tanong niya sa akin. Why would I be? Nakibit-balikat si Joseph. But can I ask why? Is there a third party? Alam ko na normal na lang sa Amerika ang divorce. At ang madalas na rason, it's either red flag ang isa sa couple. Gusto ko lang malaman para aware ako sa dahilan. Umiling si Joseph. No, I think we got bored. We've been married for 5 years but we don't have a child. Both of us changed while we were in the relationship. Until one day, it was as if we don't know each other. She told me she wasn't happy anymore. We parted ways without hatred or angst. It was a mutual decision. Tumangot-tango ako. Importante sa akin na hindi third party ang dahilan kung bakit sila nag-divorce. Ang lalaki kasi na ng babae noon ay may tsansang mambabae ulit. Hindi siguro applicable sa lahat pero karamihan ay ganun. How about you, Celine? Tanong naman ni Joseph sa akin. I don't have time for relationships. My focus is to work hard and earn for my green card and citizenship. I have a family too to support in the Philippines. Family? Yeah, my parents and siblings. What a great daughter, komento ni Joseph. Hindi ko alam kung pinupuri niya ako o iniinis. Are you being sarcastic right now? Inirapan ko siya pero tinawanan niya lang ako. I'm praising you, giit ni Joseph. But you should be prioritizing yourself before anything else. They're not your responsibility. They can't even greet you a happy birthday, remember? Don't rub it in. Sabi ko, saka akong umuso. Alam ko namang tanga ako pagdating sa pamilya ko. Bigay ako ng bigay kahit walang kapalit. If they can't appreciate your presence, let them feel your absence. Tayo sa akin ni Joseph. I'll think about that. Sabi ko na lang para hindi na humaba pa ang usapan. Marami pa kaming napagkwentuhan hanggang sa magulat na lang kaming madaling araw na pala. Both of us needs to go to work tomorrow, sabi ni Joseph. Later, not tomorrow. Pagtatama ko pa sa kanya. Anyway, I think it's better for you to rest than go to work. You had an accident yesterday, remember? This is nothing, sabi ni Joseph, habang nakatingin sa mga galos niyang ginamot ko sa ospital. You're so hardworking, Joseph. You too. I know you'll still go to work later. Of course. Natatawang sabi ko. See? Let's be responsible and go to work later. Fine.
Pakiramdam ko ay malaki ang nagbago nang dumating si Joseph sa buhay ko. Hindi na ako masyadong nakikrave sa atensyon ng pamilya ko dahil may isang tao na nagbibigay sa akin yun. Hindi ko na nga rin pinipilit ang mga magulang ko na magtungo sa Amerika. Kung mas gusto nila sa Pilipinas, sige na lang. Mahirap mamilit ng ayaw. Kahit ang bunso namin na pinag-aral ko ng nursing ay mukhang walang balak na sundin ako. Kahit na sinabi ko namang tutulungan ko siyang makahanap ng trabaho sa New Jersey. Hindi ko na rin pipilitin at maiinis lang ako. Ang mga kasamahan ko sa ospital ay napapansin din ng pagbabago sa akin. Blooming daw ako at palaging fresh. Ganoon yata talaga kapag halos gabi-gabi ay may dilig. Mag-iisang buwan na kaming nagdi-date ni Joseph. Hindi ko alam kung kami na dahil hindi namin napag-uusapan. Pero parang gano'n na rin naman yun, hindi ba? Isa pa, iba kasi ang mga foreigner pagdating sa pakikipagrelasyon. Ang importante ay nakikita kami ng madalas at wala na kaming dinidate na iba. Kung hindi ko pa boyfriend si Joseph sa lagay na to, hindi ko na alam kung ano pang itatawag ko sa kanya. Why are you here? Gulat kong tanong kay Joseph nang bigla na lang itong dumating sa ospital. Fetching you. I don't want you to go overtime today. Bali walang sagot ni Joseph. Parang kinikilig pa ang mga kasamahan ko nang makitang sinusundo ako ng boyfriend ko. Hindi ko pa maipakilala sa kanila si Joseph dahil hindi ko alam kung paano ko i-a-address ang lalaki. Baka ipakilala ko siya bilang boyfriend ko, pagkatapos ay masupla pa ako. Hindi ko rin napigilan ng sarili ko at sinabi ko ang concern kong yun kay Joseph habang nagmamaneho siya papunta sa bahay ko. I really don't know what to call us. Sabi ko pa sa kanya. What are we? Are you asking for a label? I'm not seeing anyone but you. I love you, Celine. You call us anything you want. Nagulat ako sa narinig ko. Tama ba ang dinig ko? O yun lang ang gusto kong marinig? You love me? Parang tanga pang tanong ko kay Joseph. Yes. Mabilis na sagot naman niya. Are you sure? Natawa si Joseph. Of course. My time is precious, and I'm giving a lot of it to you. You were special to me the first time we met, Celine. Sa puntong yun ay speechless na ako. Sa sobrang saya ko yata ay nag-short circuit ang utak ko. Hey, are you okay? Untag sa akin ni Joseph. I am. I just can't believe I'm hearing this. You asked me. I'm just being honest, Celine. Isn't this too fast? Tanong ko pa. Me falling for you? Don't tell me you haven't fallen for me yet. Pabirong sabi niya pa sa akin. No, the part that you said you love me already. We're not getting any younger, Celine. I want to be honest with my feelings as much as I can. I love you and I am certain of it. I wish I didn't ask while you're driving. Sabi ko sa kanya. Medyo nagsisisi akong hindi muna ako naghintay na maihatid niya ako sa bahay bago ako nagtanong. Mukhang mas magiging maayos ang pag-uusap namin kung hindi siya nagmamaneho. Let's talk about it later. Pero hindi talk ang ginawa namin pagdating namin sa bahay ko. Sa sobrang desire namin sa isa't isa, ay sa honeymoon na naman kami humantong. Isa pa yun sa mga bagay na compatible kami. Sa desire sa isa't isa. Magkatinginan lang yata kami ay umiinit na ang paligid. Makalipas lang ang 2 buwan ay nagyaya ng magpakasal si Joseph. Oo, mabilis. Kahit ako nabibilisan pero wala akong pakialam. Hindi araw-araw ay may darating na tulad ni Joseph sa buhay ko. Kaya hindi na ako nagdalawang isip ang pumayag sa gusto niya. He was hardworking, mature, and financially stable. Pero bukod sa lahat ng yon, mahal niya ako.
Sa ilang buwan na palagi kaming magkasama, wala ni isang araw roon na naramdaman kong hindi ako mahalaga. Hindi naman din siguro niya ako yayayain magpakasal kung hindi niya ako mahal. Lalo pa at galing na ito sa failed marriage. Pero kahit gaano ako kasaya, ay meron pa rin tutol sa gagawin kong pagpapakasal. Ang mga magulang ko. Hindi pa raw nila nakikilala si Joseph, kaya bakit ako magpapakasal agad? Medyo nainis ako sa kanila. Hindi na nga nila ako kinukumusta man lang. Pati ba naman pag-aasawa ko ay pakikialaman nila? Paano niyo siya makikilala? Ayaw niyo nga pumunta rito. Inis nang sabi ko sa mama ko habang magka-video call kami. Problema ba yun? Siya ang papuntahin mo rito. Galit na sabi naman ng mama ko. May trabaho nga yung tao. Ako rin meron. Hindi pa ako pwedeng mag-leave ng matagal. May nauna na sa aking mag-leave. Kung nag-ayos na kasi kayo ng papeles, dito na sana kayo nakatira. Sana ay nakilala niyo na si Joseph. Hindi ko kasi maintindihan kung ano bang meron dyan sa Pilipinas na hindi niya maiwan-iwanan. Bakit ganyan ka na makipag-usap sa akin ngayon, Celine? Ano bang pinakain sa'yo ng Joseph na yan? Dahil lang sa kanya ay naging pabalang ka ng sumagot. Nagiging totoo lang ako, Mama. Huwag niyong idamay si Joseph dito. Saka yung taong kinaiinisan niyo, siya yung kasama ko ng birthday ko na hindi niyo man lang ako naalalang batiin. Sumbat ko kay Mama. Ginabi lang kami sa mall noon kaya hindi ka namin agad nabati. Palalakihin pa ba natin ang issue? Hindi na ako nagsalita pa. Hahaba lang. Magpapalusot lang naman din si Mama. Ako nagbabayad ng wifi. Pwede nila akong batiin noong nasa bahay pa sila. Pero hindi nila ginawa. Isa pa, baka ako pa ang lumabas na childish kapag iginiit ko pa ang gusto ko. Sige na Ma, may duty pa ako sa ospital. Paalam ko na lang kay Mama. Hindi pa tayo tapos sa pag-uusap tungkol sa kasal mo, Celine. Matanda na ako, Ma. Ilang kaimbot na nga lang ay 40 anyos na ako. Magpapakasal ako kung kanino ko gusto. Celine! Galit na sigaw ni Mama. Hindi ko na hinintay na kung ano-ano pa ang sabihin niya. Tinapos ko na ang tawag at naghanda na ako papasok sa trabaho. Magpapakasal kami ni Joseph kahit na ano ang mangyari. Kahit na sino ang humadlang. Ngayon lang ako nagmahal ng ganito. Hindi ako papayag na may gumitna sa aming dalawa ni Joseph. Hindi ko na sinabi sa mga magulang ko kung kailan ang kasal. Simpleng kasal lang naman yon na ang invited ay puro katrabaho lang namin. May sakit kasi ang nanay ni Joseph at nasa Vancouver daw. Ganoon pa man, tinawagan kami ng mother-in-law ko para batiin. Sa bahay ni Joseph kami tumira pagkatapos ng kasal. Malaking ginhawa sa akin dahil hindi na ako magbabayad ng renta sa dati kong apartment. Masaya rin ako na nagluluto na ako para sa aming dalawa. Pangarap ko yun. Yung gigising sa umaga na may ipagluluto, ipagtitimpla ng kape. Sa wakas, hindi na ako mag-isa. Good morning, love. Bati sa akin ni Joseph nang maabutan niya ako nagluluto sa kusina. Hinalikan niya ako sa labi bago inagaw sa akin ng pagluluto. I'll do that. I want to do this. Giit ko sa kanya. There's a lot of people for you to take care of when you go to work later. Let me take care of you now. Sabi ng asawa ko. Tunaw na naman ako. Paano ba namang hindi? Napakaswerte ko, di ba? Parang gusto kong maiyak sa saya. Isang linggo pagkatapos ng kasal namin ay nag-leave kami sa trabaho para mag-honeymoon sa Hawaii. Ang lahat ay parang fairy tale. Feeling ko talaga ay prinsesa ako dahil yun ang ipinaparamdam sa akin ng mister ko. Ngunit may nagbago sa buhay namin makalipas ang 9 na buwan ng pagsasama namin bilang mag-asawa. Kailangan daw kasing makitira ng pamangkin ni Joseph sa amin, si Charmaine. Tulad ng asawa ko, ay tila may dugong Espanyol si Charmaine,
kaya hindi ako nagduda. Anak daw si Charmaine ng panganay na kapatid ni Joseph. Okay naman si Charmaine. Friendly, laging nakangiti, maganda. 20 anyos lang ang dalaga at mag-aaral daw sa universidad na malapit sa kanila. Wala naman ako magagawa kung gustong patirahin ng asawa ko ang pamangkin niya sa bahay namin. After all, sa asawa ko ang bahay at hindi sa akin. Pero dahil nga may bagong adisyon sa bahay namin, ay nabawasan ng oras sa akin ni Joseph. Bigla ay parang hindi na siya sweet sa akin, lalo na kapag nariyan ang pamangkin niya. Na naiintindihan ko naman. Baka nahihiya lang ang asawa ko sa pamangkin niya. Nalulungkot lang ako dahil parang mas close siya kay Charmaine kaysa sa akin. Minsan nga ay pinapagalitan ko na ang sarili ko. Ang sabi ni Joseph, halos siya na ang nagpalaki kay Charmaine. Kaya hindi ako dapat nakakaramdam ng inggit sa closeness nila. Ang ginawa ko na lang ay gumawa ako ng paraan para maging close rin kay Charmaine. Kahit pagod ako sa trabaho, ipinagluluto ko pa rin silang magtiyuhin ng pagkain pag uwi ko. Kung umaga naman ang uwi ko galing sa duty, sinisiguro kong mabibilhan ko sila ng almusal para wala na silang iintindihin at papasok na lamang sa eskwela at trabaho. Do you want to go out with me? Girls' night out. Anyaya ko kay Charmaine habang naghahapunan kaming tatlo. Todo effort talaga akong maging malapit sa kanya dahil siya pa lang ang kamag-anak ng asawa ko na nakilala ko ng personal. Ngumiwi si Charmaine. I have a lot to do at school. Tanggi niya. Maybe during semestral break, love. Singit naman ng asawa ko. Tumango na lang ako. At least ay nagtry akong maging mabuting tita, hindi ba? Hindi rin naman ako mahilig sa mga girls' night out na ganyan. Gusto ko lang makabonding si Charmaine. Pero kung ayaw niya, di wag. Ilang linggo pa ang lumipas at hindi na ako natutuwa sa mga pagbabago sa amin ng asawa ko. Hindi ko alam kung anong mali, pero alam kong meron. Ibang-iba na ang setup namin. Pakiramdam ko ay mga border na lang kami sa bahay na yun. Dati rin naman ay pareho kaming awala sa trabaho, pero sinusubukan namin bigyan ng oras ang isa't isa. Minsan nga inuumaga pa kami sa kwentuhan. Ngayon ay mag-uusap lang kami sandali sa hapunan, pagkatapos ay tulugan na. Mas masaklap pa kapag graveyard ang duty ko. Pagdating ko, aalis sila. Pag alis ko sa hapon, wala pa silang magtiyuhin. Sinabi ko sa asawa ko na parang ang laki na ng pagbabago sa relasyon namin. Pero hindi niya raw yun napapansin. To me, everything is the same, love. My feelings for you haven't changed. Sabi ng asawa ko sa akin. Pero bakit hindi ako matahimik? Parang iba talaga ang pakiramdam ko. Inisip ko rin na baka may babae siya at magaling lang siyang magtago. Parang umiiral ang woman instinct ko. Isang gabi, graveyard shift na naman ako. Pero masamang-masama ang pakiramdam ko. Kaya pinauwi na lang ako ng head nurse ng ospital. Na sana pala, hindi ko na lang ginawa para hindi ako masaktan ng husto. 3:00 na noon ng madaling araw at nagulat ako na bukas ang ilaw sa living room namin. Maingat ako naglakad patungo sa front door. Dahil salamin ang gilid ng pinto, ay kita ko mula sa labas ang sala at ganoon na lang ang gulat ko nang makita ko ang asawa ko at si Charmaine na naghahalikan. Bukas ang TV, mukhang nanonood ang mga ito. Naghahalikan din ng eksena sa TV noon at mukhang nadala ang dalawa. Hindi ko alam ang gagawin ko. Bigla akong nanlamig at nanginig ang laman. Parang bumaligtad ang sikmura ko sa nakikita ko. Masama na ang pakiramdam ko, pero parang lalo pa akong nanghina sa nasaksihan ko. Pero hindi ko rin kayang maghintay na lumiwanag sa labas bago ako magtanong kung ano ang nangyayari. Sa kabila ng panginginig ko,
ay pinilit kong pihitin ang doorknob. Care to explain to me what's happening? Nanginginig ang labi na tanong ko sa dalawa nang makapasok na ako sa bahay. Matalim akong nakatingin sa kanila. Parang nakakita ng multo ang asawa ko. Si Charmaine, chill lang. Parang wala lang sa kanya na nakita ko siyang kahalikan ng asawa ko, na lalo kong ipinagtaka. Naisip ko, magkamag-anak pa talaga sila? Nadala lang ba sila sa pinapanood nila? Huminga ako ng malalim para ihanda ang sarili ko sa mga maririnig kong paliwanag ni Joseph. Celine, you're home. Gimbal na sabi ng asawa ko. Tell me what's going on while I still have a little respect on you, Joseph. Nangihina na ako pero gigil na gigil talaga ako sa asawa ko. Hindi agad nakasagot si Joseph. For God's sake, explain to me what's going on here. Sigaw ko na. Malapit na rin tumulo ang mga luha ko pero pinilit kong labanan yun. I'll explain, Celine. Charmaine is not my niece. She's my... You're what? Mariing tanong ko dahil mukhang hirap na hirap siyang ituloy ang sinasabi niya. Girlfriend. Sabi ni Charmaine na makapal ang muka. Inasahan ko na yon dahil sa tagpong nadatnan ko. Masakit. Pero ano bang magagawa ko? Umiyak sa harap nila dahil sa natuklasan ko? No, I won't do that. You're not a girlfriend. You're a mistress. Sabi ko sa babaeng makapalang muka. Ilang buwang nanirahan sa bahay namin ang kabit ng asawa ko. Sobrang kapal ng mukha nito na parang ito pa ang matapang. Bigla ay nandiri ako sa asawa ko. Naglaho agad ang respeto ko sa kanya. And you, sabi ko sa asawa ko. I hope I'll never see you again. I trusted you. I loved you. But you betrayed me. Sa galit at sama ng loob ay lumabas ako ng bahay kahit na ang sakit-sakit ng ulo ko. Sumunod pa sa akin si Joseph pero binato ko sa kanya ang tumbler kong bitbit. Yun na lang yata ang natitira kong lakas. Hindi pa tumama sa mukha ng hinayupak kong asawa. Don't follow me or I'll expose you to everyone. Banta ako sa kanya. Let me explain, Celine. Pagmamakaawa sa akin ng asawa ko. What's there to explain? You made me a fool. End of story. Mabuti na lang at may taxing dumaan. Pinara ko na kahit hindi ko alam kung saan ako pupunta. Sa huli, bumalik ako sa ospital. Nagkulong ako sa pahingahan naming mga nurse. Doon ako umiyak ng umiyak. Nawalan na nga yata ako ng malay dahil sa pag-iyak. Nagising akong nakaswero. Ang taas daw ng lagnat ko, sabi ng isa sa mga kasamahan ko. Kaya nagdesisyon na ang mga ito na iswero ako. You have to rest, Celine, sabi sa akin ng head nurse. Nang umayos ang pakiramdam ko ay naghanap ako ng malilipatan. Mabuti na lang at wala pang umuupo sa dati kong apartment. Hindi ko pa agad kinuha ang mga gamit ko sa bahay ni Joseph. Ang sabi ko sa kanya, ipadala na lang yun sa apartment ko kasabay ng divorce paper. Ayoko na siyang makita dahil babalik lang sa akin ang lahat ng sakit. Ipinagtanggol ko pa siya sa mga magulang ko. Pagkatapos gagaguhin lang pala niya ako. Pakiramdam ko ay ang tanga-tanga ko. Bakit ba ako naniwala sa kanya? Bakit ba hindi ko agad napansin na may something sa kanila ng babaeng yun? Parang nakakatroma ng magtiwala. At lalong nakakatroma ng magpatira ng pamangkin sa pamamahay niyong mag-asawa. Matanda na ako pero nagawa pa rin ako maisahan ni Joseph at Charmaine. Labis ko yung dinamdam ng ilang buwan. Pero hindi ako pwedeng magpatalo sa emosyon. OFW ako at may umaasa sa aking pamilya sa Pilipinas. Kaya sa huli ay mas pinili ko na lamang magpakatatag dahil din lang naman ang choice ko.
Marahil ay 1 taon na ang lumipas nang muli kaming magkita ni Joseph. Tinawagan niya ako at nagmamakaawa na kausapin ko siya. Hindi pa ako totally okay, pero sa tingin ko ay pwede na kaming mag-usap. Kaya pumayag ako na makipagkita sa kanya sa bar, kung saan kami noon nagkakilala. Ang manhid ko, di ba? Doon pa talaga. Pero okay lang. Hindi na naman ganoong kasakit. Tanggap ko na ang kapalaran naming dalawa. Divorce na rin naman kami. Baka kailangan ko na rin ng closure para ma-fully healed na ako. How are you? Tanong niya sa akin. Better. Sagot ko naman. I know it's too late, but let me apologize again for hurting you. For making a fool out of you. Hindi ako makasagot. Ang totoo kasi ay masakit pa rin. Sobrang minahal ko si Joseph, kaya sobrang nasaktan din ako sa nagawa niya sa akin. How are you? Imbes ay tanong ko na lang sa kanya. I'm still with her. Sagot ni Joseph. Nakilala raw ni Joseph si Charmaine sa isang diner. Na-inlove raw siya kay Charmaine dahil mabait sa kanya. Hindi ko na inintindi ang ibang sinasabi niya dahil hindi naman ako masokista. Ang nagets ko lang, foreigner daw si Charmaine at malapit nang mapaso ang visa. She wants us to get married next month. Malakas pa ang loob na kwento nito. You know why she's rushing to marry you? Sabi ko. Kumunot ang noo ni Joseph. What do you mean, Celine? She wants to marry you because you'll be her visa to stay here. I thought you're smart, Joseph. I guess I'm wrong. Sabi ko habang napapailing. Gusto ko siyang hampasin ng baso sa ulo para matauhan siya at magising. Pero hindi ko gagawin dahil wala na naman akong karapatan sa kanya. Halatang halata naman na may motibo si Charmaine. Bakit ito makikipagrelasyon kay Joseph na doble ng edad nito ang edad? You're just saying things. Paratang pa sa akin ni Joseph. Yeah, right. Just wait and see. I mean, she's young. But anyway, good luck to you both. I hope your relationship with her will last forever. Sarkastiko ko na lang nasabi na ikinatahimik na lang ni Joseph. Akala ko ay ako ang tanga at uto-uto pagkatapos ng lahat ng nangyari. Ngunit hindi pala. May mas tanga pa pala sa akin. Hindi ko alam kung mainit lang ang dila ko o nakarma agad sila. Dahil pagkatapos ng usapan namin yon, ay nabalitaan ko na lang na hindi natuloy ang kasal ni na Joseph at Charmaine. Natauhan din pala ang taksil kong ex. O baka nga niloko din siya ng babaeng yon. Ayaw kong alamin ang totoong dahilan ng hindi nila pagpapakasal. Basta ang alam ko lang, okay na ako. Ilang buwan pagkatapos maghiwalay ni Joseph at Charmaine, nakapagpakasal din si Charmaine sa ibang lalaki na US citizen din. Nakahanap agad ng gagatasan at gagamitin ng bruha. Gusto ko mainis na isang katulad lang ni Charmaine ang sumira sa maganda naming samahan ni Joseph. Pero tanggap ko na. Mabuti na rin na maaga pa lang ay mas nakilala ko na si Joseph. Naniniwala pa rin naman akong balang araw, may makikilala rin akong lalaking mamahalin ako ng matapat. Nasaktan at nadurog man ako, may natutunan ako sa nangyari. Next time, bibigyan ko ng oras na mas kilalanin ng isang lalaki bago ako magpasyang magpakasal. Hindi lang din dapat ang lalaki ang kilalanin ko, kundi pati na rin ang pamilya niya. Doon ako naloko eh. Hindi ko kasi kilala ang pamilya ni Joseph. At least ngayon ay mas mahal ko na ang sarili ko. Na-realize ko na hindi ko kailangan ng kahit na sino para sumaya. I'm okay being alone. Kung may darating, salamat. Kung wala, okay lang din. Maayos na rin pala kami ng pamilya ko. Pero may limitasyon na kung ano lang ang pwede kong ibigay sa kanila para hindi rin sumama ang loob ko sa kanila.
Ang priority ko ngayon ay ang sarili ko. Ang kaligayahan na lagi kong hinahanap sa iba, dito ko lang matatagpuan sa sarili ko. Ako lang pala ang makapagbibigay niyon sa sarili ko. At dito na nga nagtatapos ang sulat ni Celine. Sana ay may natutunan kayo sa istoryang ibinahagi namin ngayon. Hanggang sa susunod nating letter sender. Thank you and God bless everyone.